How are you? Lenny, how are you? My name is Ginger. I am one of the midwives here. So you have an elective section. You're tightening still. Oh, yeah. I'm sorry, just checking up on you. Ah, Filipino? Ay, sige po. Filipino din po ako. So, paano? Masakit? Ayaw mo ng pain relief? Okay ka lang ba? Kapag hindi ko na talaga kaya, Tsaka ka na mag-asa. Sigurado ka. paracetamol nitong nakaraang 2 gabi, nag-aasa ako ng paracetamol pero Hindi nakakatulong. hindi naman nakakatulong kayo and I don't really believe na safe siya sa baby kaya Ah, ganun ba? Sige, be. Ang gagawin ko, lalagay kita sa bedtime CTG. sige, thank you. Gusto mo ba warm compress kaya? Nasubukan mo na? yun. Nakatulong mo yun? Gusto mo bigyan kita? O, sige ha. Balikan kita ha. Sige, thank you. Salamat. Hello, it's Saturday today at makakauwi na ako ngayon sa wakas. It's 11:20. Kahapon, Friday, hindi na ako nakapag-video kasi medyo busy. As in, check nila ako, internal examination. Madaming mga discomfort ang nangyari kahapon kasi after nung internal examination ko, I bleed. And then, hindi ko na nagawang mag-video kasi yun, sabi naman nila, sometimes dinudugo talaga kapag ini-examine daw. Kaya nga sabi ko, sinusumpa ko kung sino man ang nag-invento ng internal examination na yan. So yun, until now, mayroon akong mga light brownie discharge, pero it's nothing to worry unless it's like heavy flow na as in blood, red blood. So ngayon, uwi na ako kasi sabi din ng doktor, there's nothing that they can do really. Kung hindi ako mag-progress ng labor, pwede naman akong maghintay dito until 18th, which is my schedule ng C-section, or umuwi at doon na lang ako maghintay sa bahay. Iniisip ko kasi mas maganda kapag sa bahay na lang ako maghintay kasi at least makakapag-prepare pa ako. Makakapag-prepare ako ng mga gamit ni baby, ma-prepare ko yung mga gamit sa bahay, ganun. At saka makapag-rest din ng maayos. I'm just a bit relief na makakauwi ako ngayon, Saturday. Hinihintay ko na lang si Tim at si mom-in-law kasi sunduin nila ako. Tapos, yun, sa bahay nila ako maghintay until 18 and then tatawagan nila ako for things that I need to prepare. I think they will just send me some information about preparing for C-section. So, yun. Ang isang maganda dito sa UK kapag ganitong naka-admit ka, hindi katulad sa Pilipinas na ang dami mong mga hihintayin, ang daming pipirmahan, kailangan mong maghintay ng ang dami mong hihintayin. Dito kahit umalis ka na, ganun. It's okay. As long as na kausap mo na yung doktor at okay sila na umuwi ka, ganun. So, mayroon lang akong 2 prescription which is this one. I need to take this every 8 a.m. and 6 p.m. for my parang bile sa liver, parang about sa liver kasi nga yung sa headaches ko, tapos nangangati yung kamay ko, and then this one, may problem sa liver ko, hindi siya masyadong nagpo-function, and this will help to filter out or to help my liver to function well. Tapos ito, sa yung kati-kati ko lang kasi yun nga yung sa side effect kasi ng parang yung sa liver is not functioning well, nangangati yung kamay ko or yung sa binti sa paa, ganun. But I'm not swelling naman, so it's not that serious. So it's just 1 week na pag-inom nito until I give birth lang. So, yun lang yung gamot na prescribed sa akin. So, ang game plan pag uwi ko, I'll just take it easy. Dapat hindi ako masyadong maggagalaw para relax lang si baby, relax lang ako. No stress. Dapat hindi ako masyadong ma-stress. So, I'm just thinking na, yun nga, mag-prepare lang ng mga gamit ni baby. Siguro, iniisip ko na ilabas lang or i-prepare ko lang yung mga, parang mga gamit ni Sam dati, yung mga black and white sensory toys niya, yung mga gamit ng pang newborn dati. Siguro magpapatulong ako kay Tim na ilabas yung mga yun. Parang ano bang tawag nila doon? Parang nesting before giving birth. Parang i-prepare yung mga gamit for newborn. So, yun lang yung iniisip ko na gawin para hindi masyadong stress and just relax. Para hindi ma-stress din si baby. And makaabot kami sa due date or sa schedule ng C-section namin without any emergency like
my water broke or mag-labor ako, yung mag-dilate, ganun. So, no stress, just relax and take it easy. So, I'm just waiting for Tim now to come and pick me up. Itong bag na to, yung hospital bag namin, parang emergency go bag, hospital bag for me and the baby, mga gamit namin. Tsaka yun yung mga nagamit ko dito sa hospital for, how many days pa ako dito? From Tuesday and then Saturday na ngayon. So, 5 days na ako dito. Yun yung mga nagamit ko. So, I'm just waiting for Tim now. So, I still get a chance to eat my lunch here, my last lunch here sa hospital. Nabanggit ko ba, dito sa UK, kahit naman natin sa Pilipinas, meron yung, ano bang tawag doon, rasyon? Sa Pilipinas, diba, sa hospital, meron yung free food din naman siya, free meal sa mga pasyente. Dito naman, ito, may menu. Breakfast, lunch, dinner, may soup, may dessert. So, kailangan yan i-order every after meal while waiting kay Tim. So, kaninang umaga, after my breakfast, I ordered salmon bake with thick and creamy yogurt. So, that's my lunch today. So, okay naman ang pagkain dito sa hospital. Pero ang advice lang ng doctor sa akin from gestational diabetes team na it's not good for my diet. So, I really need to control it and really know what's the ingredients. So, ito mainly, it has salmon, tas kaunting portion ng potato. So, it's not high in carbs. So, nakauwi na tayo. Namiss ako ni Sam. More bed rest ako now. That's why Sam often come here sa room namin. Nanlalambing. I feel guilty sometimes kasi I want to play more with him, carry him more, and be fully present. But my body is already struggling. So, sabi ko, babawi talaga ako. Just wait until little brother will arrive. Right now, I'm just taking it one day at a time. Pinapakinggan ko yung katawan ko, ginagawa ko yung best ko, at nire-remind ko sarili ko na malapit na rin matapos itong stage na to. Very important talaga this moment na may mga sumusuporta like my mom-in-law. Thank you for all your help. At syempre sa husband ko na si Tim, very responsible and caring talaga. Importante talaga ang birthing partner. Excited na kami makita finally si baby, mayakap siya at makita si Sam bilang kuya and start this new chapter as a family of 4. Kaya sa mga patuloy na sumusuporta, salamat!